kasama natin live sa ating studio ang marketing officer ng Manila Cookie Story Inc. Ayan. Walang iba si Mark John Kevin Camps. Good morning po. Good morning, Miss Joanna. Good morning, Miss Jo. Thank you for having me here sa show nyo. Ayan. Yes. Welcome sa Pro Pinoy. Salamat po sa pagpunta. Thank you po. Ayan. So, ano po ba ang kwento ng Manila Cookie Story? Yeah. So, si Manila Cookie Story po is a premium shortbread cookie company na inspired siya sa Filipino culture. So, yung mga flavors niya up to sa packaging natin. So, sa flavors natin, meron tayong 4 different kinds of flavors. So, meron tayong classic butter, which is yung mantequilla, paboritong-paborito ng mga Pinoy yan every morning. And then, we have dark chocolate chips. So, sinosource siya from South Cotabato pa. And ito ay, tablia? Cacao po. Kakao, Yeah, tablaya. yeah. And then, we have the famous queso de bola cheese. So, which is famous naman sa ating mga Pinoy every Christmas. Yeah. Christmas. Yan po yung hinahanda natin. And then, meron tayong kapeng barako, which is from Batangas. Yeah. Ito po'y cookies ha. Pinag-uusapan natin Yes. dito yung mga cookies. mga Ayan, flavors. yun lang naman yung mga flavors. Oo. Since, di ba, isa sa mga masarap na i-partner sa kape or tea, ang Cookies. So, So, paano po yung pagsisimula? Ito po ba yung 4 na binanggit nating flavors? Yun po yung unang mga nilabas na flavors hanggang ngayon existing Yes. pa? Bale, yan po yung una nating flavors. Up till now, yan pa rin po yung mga flavors natin. So, nag-start si Manila Cookie is, yung mga founders niya is, they love to travel kasi. And then, they found na yung Filipino culture is something to showcase Promote. to everybody. So they started the company out of their love sa Philippine culture. Then from there, nag-create sila ng naisip nila mag-create ng shortbread cookies, which is reference nila is yung culture natin. saan bang yung family ng nagsimula ng Manila Cookie Story, taga saan? Actually, po Saan sila iba-iba po sila marami sila. Marami po Okay. sila. Kasi karamihan, isa sa mga sa cookie, isa sikat sa mga gumagawa ng cookie is Kapampangan. Oo, meron silang sariling sariling recipe ng biskwit, yan, yung cookies nila. Pero anyway, dahil nga napansin ko lang yung shape ng cookie nyo, parang octagon, yung 8 sides. Yeah, actually Diba? yung Sides. meron tayong dalawang sizes ng cookies natin. Meron tayo yung standard size, which is yung sun na shape. So, bilog lang. Sun siya. Kaya 8. Inspired siya dun sa flag natin, sa Philippines. And then, meron tayong mga baby bites din naman, yung which is yung maliliit natin. Mga bite size. Lahat mga ng bite flavors may bite size, may yes po. sun size. Lahat po ng flavors may sun size, and then we have also the bite size for all flavors. For all flavors. Yung may mga kanto, anong flavors naman yun? Same din po. Meron Same assorted din. po siya. Classic butter, queso de bola, kapeng barako, and dark chocolate. Pero pag binenta natin siya hiwalay-hiwalay, I mean, per flavor, sino yung mas best sa kanila? Ang pinaka bestseller po natin na flavor is yung queso de bola cheese. Yes. Walang kahit hindi pa Pasko, talagang queso de bola? Yes. Actually, yun po yung maganda sa atin. Kahit hindi po Pasko, available tayo. Pwede pong matikman ng mga Pinoy and other race yung produkto natin. Yun. Malalasahan mo pa rin yung yung simoy ng Pasko. Yes po. Pasko. Pero may nakalagay dito, may nabasa lang ako na na jeepney festival something and sa una. Yes, actually hindi lang tayo sa flavors po, no? Tatak Pinoy. Tatak Pinoy. Up to the packaging din po. So, ganda. meron tayong different kinds of packaging. Meron po kasi tayong mga tin cans like this one, yung naka-display po natin. Meron tayong mga boxes
talaga? Yeah, meron din po tayong mga boxes, and then we have the resealable pouches. So when it comes to inspiration, so we have the jeepney collection, which is famous transportation natin dito sa Philippines. So every day dyan tayo sumasakay, papasok ng school, papasok ng trabaho. No? Yes. And then we also have the weaving patterns, like yung mga barong Tagalog, yung Tinabel, Banig. Ay, tama-tama meron nga. po tayong mga ganon. Sa boxes. Sa boxes ito po. pong boxes natin na to, gaano siya kalaki naman? Ano po siya? Meron tayong different kinds of sizes din when it comes to boxes. So, meron tayong from small up to large size na box. Andyan yung mga tela naman, yung naka-print kumbaga. Yeah, naka-print siya, yung mga weaving patterns. Then we also have the festival collection. Okay. Ano naman yung festival collection? Yung mga Giant Parol Festival sa Ay, Pampanga. kumbaga yung mga festival na, kumbaga pinagdiriwang ng iba't ibang lugar. Yes. Opo. Para ang ganda nito, no? Kasi pwede siyang pasalubong from Philippines. Yes, yun yung sa ibang sasabihin ko. Sa ibang bansa. Yes. 'Di ba? Actually, isa sa magandang nilaunch namin ngayon is available na po kami sa Amazon. So, yung mga yung mga kababayan natin na nasa Amerika, pwede na natin silang masendan ng regalo here from the Philippines. Through orders sa Amazon. Walang limit naman sa order. Wala naman po. Actually, sa Amazon, since bago lang tayo, ang nilaunch pa lang namin na product namin is yung jeepney collection natin, which is yung malaki, yung King of the Road natin, and then yung mga baby jeepneys natin. So King of the Road ang tawag Yes, dito, yan yung po. puti na nasa harapan po natin ngayon. Sa loob po nito, merong 28 cookies assorted. Assorted po. Nasa magkano naman po? Ito nasa around 1,200 pesos lang naman po siya. 28 28 cookies na assorted. Yung 28 cookies na yun, bawat isa nakapack siya. Yes, nakapack po siya bawat isa. And Ayun. then, ang maganda din po sa atin is sustainable din yung packaging natin. Oo, pwede nga, no? Minsan tayong mga Pinoy, ginagawa natin siyang panahian eh. Diba? Oo. Lalagyan ng sinulid. Oo. Mga Pero, gamit-gamit. napansin natin, sabi mo nga, available na siya through Amazon. So, syempre, yung mga papers niya, katulad ng FDA, Ano na yan? approved na siya. Approved. Kailan siya na? Actually, nag-launch lang kami recently, between August and September lang po. This year? Yes, this year po. Sa Amazon. Sa mga sizes natin, sir, kunyari, saan po ba ulit mabibili ang ating mga produkto? Yes. Mabibili natin yung Manila Cookie Story products is pwede kayong dumirect sa amin via online. So, you chat us lang from our socials. Then, we have retail partners din like Kultura, which is nasa mga SM malls yan. Then, SM Snack Exchange, meron din po tayo. Meron din tayo sa mga e-commerce platforms like Lazada, Shopee, and TikTok. And then, partnered din tayo sa mga different hotel chains such as sa Soler, sa Okada, yan. So, Cookies ng pangmayaman. diba, sabi ko nga, ang kanilang market is more on, sa Class, mga class, Yes, nasa class A and B po. A and B, Yan. oo. At saka sabi mo, merong pang isang coffee shop, di ba, na Starbucks. Recently, actually last year lang po siya, we partnered with Starbucks po, Philippines. So, available din si Manila Cookie Story, Starbucks Philippines nationwide po. Diba? Pang sikat na talaga. Kung hindi niyo trip magkape, bilhin niyo sa mga Ayan po siya. So, Oo. available natin yung queso sa de bola online cheese. pwede. yung ganyang liit na package, ilan laman yan? Yung sa Starbucks po is actually nagpa-customize po sila customize sa amin. Sila, oo. Yes. So 2 piraso po yung laman nung nung pack Ng nila. sun shape. Yeah, sun shape and queso de bola flavor po. Queso de bola pa lang yung meron. Yes, queso de bola pa lang po yung meron. So wala pa yung tatlo. Kahit doon sa ibang mga
pinagdadalhan nyo? Ba, sa kultura, Sa kultura po is marami po tayong available na products doon. Ayun yung sasabihin ko, didepende yung kung ano yung mabibili nila doon sa mismong store na nagki-cater ng produkto ninyo. Yes po. Doon sa Starbucks, eto nga lang po na sun shape ng queso de bola. Ang baka kasi hanapin nila yung ano eh. Yes, Yung tatlo eh. Pero meron naman sa online ko para mas convenient sa inyo. Yes po. Ayan, ano sila, no, 'di ba? Kumbaga, marami ng paraan para sila maka-order Yes, po. ng Manila Cookie Story. Pero ito, since nakikita na natin kasi ito na siya, 'di ba? Yung Manila Cookie Story, kumbaga malaking namamayagpag. Oo, namamayagpag na siya. Pero prior nung pamamayagpag nyo ngayon, 'di ba? Ano yung mga naging challenge ayan sa Manila Cookie Story para marating ninyo kung ano man yung Kung nasa na tayo ngayon. Siguro yung pinaka-challenge naman for every brand din naman siguro to is paano mo siya i-advertise, paano mo siya ipapakilala sa market. So, nagsimula kasi si Manila Cookie Story is nagjo-join siya ng mga pop-up, mga bazaars. Yes, doon po siya nagsimula. And then, unti-unti po, nakikilala, and then nandyan naman din po yung social media. So malaking bagay po yung social media for every business kasi mas madali mo na siyang mapopromote. And then pinromote namin sa social media, Facebook, Instagram, and meron din tayo sa TikTok. Then afterwards, nag-tap po tayo ng mga retail partners natin. Kinausap po natin sila Kultura, sila Travel Free Shop. Kasi mainly itong mga product natin is more of like souvenir Ang target natin is mga tourist. Kaya kung mapapansin nyo yung mga partner natin, mga souvenir stores, sila Kultura. Tsaka yung packaging nyo di ba? Yes, so doon kami nag-start. Pero syempre po, bago kami makipag-partner sa mga retailers, may mga approval pa po yan. Like mga FTA, may mga trial and error din po tayo sa mga products natin para ma-perfect natin yung quality. Yun, ganun po siya. Pero nabanggit kasi ni Sir na na may mga pwedeng pagbilan, 'di ba? Sabi niyo kanina nasa nasa mga airport terminals. Yes po. Saan po ulit ito? Sa Terminal 1 and 3 sa NAIA po. Hindi na siya sa duty free. Sa Travel Free Shop po siya. Travel Free Shop, ayan. Para hindi sila maligaw. Sige, Miss Jo. Nabanggit napansin kumbaga ni Andres din kanina, 'di ba? Ang ganda-ganda ng mga packaging nyo. Talagang kumbaga export quality na, 'di ba? Paano kayo nakapag-come up ng ganitong kagandang mga packaging? Yes. Actually, since si Manila Cookie Story, pinopokus niya mga tourist, syempre, need natin gandahan yung packaging natin. Kasi, yung mga tourists kasi pag nag-visit sa one country, maghahanap ng souvenir yan Pang-uwi. So, yes, ng Salubong. pang-uwi na something that they could be proud of, or pag-uwi nila, lagi nilang maaalala yung Philippines. So, nag-focus kaming pagandahin din yung packaging, not just only the flavors, para mas ma-showcase natin ng maganda yung country, yung culture natin, and yung flavors natin sa mga tourist natin. Kayo personally, Sir, anong favorite niyang flavor? Ang favorite kong flavor, personally, is yung kapeng barako, tsaka yung queso de bola. Sa tamis po ba? Paano nyo ma-explain sa kanila yung tamis? Actually, sa tamis, hindi naman po siya ganun katamis. But more of like, nasa side siya ng malinamnam kasi malinamnam. Kumbaga, yun, parang more on ma-milky siguro buttery po. Buttery. Yes. Sabi mo nga, 'di ba, kung mapapansin natin yung lahat ng 4 na flavors talagang tatak Pinoy Yes, 'di ba? po. Mantikilya. Kokwa. Kokowa. Ano tawag dito? Yung kokwa, yung kakao, 'di ba? Tapos kape, ano pa yung isa? Queso de bola. Queso de bola, 'di ba? May may mga product, ongoing product development pa ba na, teka, ano pa ba yung mga Dadagdag. naiisip natin na po pwedeng tatak
na flavors na tatak Pilipino pa rin? Actually, yes. We're experimenting pa po sa mga bago nating ilalabas na flavors. Siyempre, inspired din yan sa flavors ni Philippines, such as siguro si ube, Si mangga. si coconut, si mangga, yan. Pwedeng halo-halo? Uy, pwede. Oh, di ba? Yes. Halo-halo. Ayan. So, pero cookies pa rin talaga Cookies kasi pa rin Manila po siya. Cookie Yes Story. po. Pero saan po kayo, Commissary? Komisari po natin sa Cavite po. Yan. Cavite. Yes. Pero may physical store po kayo na hindi sa kultura, hindi sa ano? As of the moment, we're planning to create our own kiosk then and display it sa mga malls. So, on progress pa po siya. Pero, as of the moment, pwede pong dumirect yung mga consumers natin from us online. Kapag reseller po. Pag reseller, actually wala pa po kaming nire-release na resellers package. Siguro po, ide-discuss pa po namin yan, yung mga ganyang initiatives. Pero may nag-i-inquire po. Meron pong nag-i-inquire po. Bigatin yung mga sinusupplyan nila Oo nga eh. Pero ito Magiging kasi, challenge. sabi mo, di ba, yung komisaryo nyo nasa Cavite po. Cavite. Cavite. Tsaka napakalaking, kumbaga malaking kumpanya na rin to. Oo, Ilan eh. yung mga tauhan nyo ngayon? Actually, ang tauhan namin nasa more or less 15 lang po kami. 15? Yes, 15 Pero lang. everyday may production. Yes, every from time to time may production naman kasi madalas yan mag-request yung mga retail partners natin pag naubusan na sila ng stock. Syempre kailangan prepared din po tayo. Dun sa retail partners nyo po, may limit ba na ganito dapat yung orderin ninyo, kuhanin nyo, hanguin ninyo sa amin? Wala naman po. As long as Sila yung Yes po. Depende po sa movement yan ng inventory po ng specific branch nila. Ito po ba consignment ang partnership? Meron po tayong dalawa. Meron tayong consignment and ano nga po pa yung tawag sa isa. Pero yes, nagpapa-consignment po kami. Consignment So, po. yung consignment, di ba yun yung pag nabenta, doon yun lang yung babayaran. Opo. Yung the other, kahit hindi mo alam yung term, paano yung sistema? Ano ba? Parang cash. Parang ganun, cash Yes, payment. Yes, parang ganun. Isang bagsakan na? Isang bagsakan. Oh. At least merong pagpipilian yung mga retail partners natin. Kasi minsan kahit nasa loob ka ng mall, hindi ka madaanan ng talagang maraming tao at hindi din mabili yung produkto mo dun sa lugar. Since 'di ba na gusto natin kumbaga makarating talaga yan sa ibang bansa kasi yun ang ating goal, 'di ba? Yes po. So yung paano naman yung shelf life niya? When it comes to shelf life naman, mahaba-haba naman po yung shelf life ng mga products natin, which is 9 months po siya. 9 months. Yes. Pero merong mga feedback na kahit hindi 9 months, masarap pa din. Actually, dun din tayo careful. Siyempre, yung mga pa-expire na, ang ginagawa natin is pull out po natin yan. Siyempre, May inventory natin yung quality ng mga product natin. Gusto natin mag-serve sa mga customers natin ng quality product. Pero Joanna, tingin ko naman pag binuksan mo ang isang Di aabot ng 9 months yan lalo na pag may chikiting kayo sa bahay, mayat-mayain yan. Diba? Ayan po ba pwede sa matanda, sa mga bata? Actually, when it comes to flavors kasi, syempre, ang nire-recommend natin sa mga kids is yung classic butter. Mantequilla. Yung mantequilla, and then yung queso de bola, then yung dark chocolate chips. Syempre, yung kapeng barako po kasi more of like sa pangmatanda na siya kasi coffee po siya. May napansin ko lang din pag sinabi mo halimbawa kaping sa mga pinapakita natin, kaping barako tapos tsokolate, as in plain lang siya. Wala siyang mga ibang mga toppings. Mga chocolates pa sa taas. Wala po. Plain lang. Infused po siya. So talagang lasang-lasa mo yung kung ano yung flavor. Yes po. Anong pinapartner mo pag kumakain ka ng kapeng barako biscuit? Kapeng barako, actually, ang madalas kong i-partner dyan pag kumakain ako ng cookies namin is milk.
Gatas. Sa milk, yes. Parang Sausaw. mapipilitan ka uminom Sausaw ng mo. gatas. Kasi kape na yung hinaano mo Yes. Hindi na para sa kape pa. Ayan. So, sa Manila Cookie Story po, may mga future plans pa po ba tayo? Gusto po ba nating magdagdag yung bukod sa kiosk? Yes. Actually, may mga future plans tayo kay Manila Cookie Story, which is yung sa website natin is available per purchase yung mga products natin. Kasi as of the moment, meron tayong website pero hindi pa nakakapag-purchase yung mga customers natin. And then, meron din tayong other plans such as expansion po globally. So, we're looking to partner with sa mga countries like yung mga airlines nila. Yes. And then yung mga Tama. grocery stores Pwede nila. yun. Yes, para matap po natin yung iba nating mga turista. Ayun. And since sabi mo nga, nabanggit mo na yung mga airlines, di ba? Bakit hindi rin tayo mag-tie up sa mga airlines natin dito? Yung mga sinaserve, di ba? Pag halimbawang bumibiyahe ka, Yes. may mga Yes. pa-cookies-cookies dyan, di Yes. ba? Actually po, meron po tayong discussion with airlines po dito sa Philippines. Anong airlines po? Yeah, ongoing. Actually, recently, nag-meet kami with PAL. Bigatin din So, yan. possible na Possible. pag sumakay kayo ng pal, Matitikman nyo yung Manila Matitikman yung Cookie Story. cookies. Hopefully Cookie. po. Oo. Nilalagay lang naman nila yan sa plastic para, yung parang convenient lang. yes. pag ganun ba, kumbaga, nagbubukod ng packaging ba yung, di ba? Mas per, simple na. per piece. Pwedeng mag-customize Yes. parang Pwede po sa siya mag-customize. Starbucks. Depende po sa requirement ni natin, ni Mm-mm, retailer. kung ano po. yung gusto nila. Yes. Pag ganun po ba na nagpa-customize, may additional fee? For some, yes. Pero depende po kasi yan sa agreement ni management. Kung malaki naman yung, Yes. kung bulk naman yung Oo. orders. Yes. Actually, ang maganda po sa amin, hindi lang po si mga retail partners ang pwede magpa-customize. Pati po yung mga consumers natin. Lalong-lalo na malapit na po yung holiday Christmas. season. Oo. May mga nagpapa-customize po sa atin. Madalas niyan, meron tayong may mga Christmas basket. Yan, pwede mo include si Manila Cookie Story. Tapos, pwede din tayong magpa-customize ng mga packaging natin based sa requirements ng consumer. Oo, ng kliyente. Or minsan po, nilalagyan po namin yan ng ng sleeves. So, may mga sleeves dyan. Ribbon. Yeah, ribbon, sleeves. Yan, madalas pong. Ay, pwede yan. Yung mga yung mga government offices natin, di ba namimigay sila ng mga Yes. mga fruit basket or mga grocery, parang Christmas basket, di ba? Yes po. Which is may mga kasamang mga cocktails, di ba? Yung mga ganyan. Mga pasta. At saka pasta. Tapos meron ding mga cookies, di ba? Po pwede rin talaga to. Kahit yung small cookies, ano pong tawag nyo? Baby... Baby bites po. So, sa Baby baby bites. bites, meron po tayong dalawang variant. Meron tayo sa resealable pouches natin. And then, yung baby jeepney po Ilan natin. po yung laman ni Baby Jeepney? Actually, po siya, by weight po siya. So, 70 grams po yung baby jeepney natin. And then, yung resealable pouches natin is 120 grams po siya. Si Baby Jeepney po ba, kunyari, mantikilya lang, wala siyang assorted? Yes, wala pong assorted. Sa baby bites natin, wala pong assorted yan. Yung pong mga flavors natin, Sir Mark, 'di ba? Yung 4 na flavors natin. Saan po tayo kumukuha ng raw mats niyan? Bawa yung tsokolate, sa natin kinuha, yung barako. South Cotabato, diba? diba? Yeah, actually sino-source po natin 'yan sa different provinces here in the Philippines. Kagaya ng sa Kapeng Barako. Saan ba nagmula si Kapeng Barako? Sa Batangas po. And then yung dark chocolate po natin, sino-source po natin 'yan sa South Cotabato. South po. Cotabato. Yes, para at least matulungan din natin yung yung mga kababayan natin. Yung mantikilya. Pero yung mantikilya tsaka yung queso de bola. yung queso de bola. Yung queso de bola po, here din naman sa Philippines, may mga tayo dyan, may mga supplier naman po tayo dyan. Sana magkaroon Basta ng Pinoy na Pinoy. Philippine mango. Oo. Yes. Di ba? Yes.
Hopefully. Iba yung makapag-develop di ba po sabi tayo. ni Kong, iba yung lasa talaga ng mangga ng Gimaras. Pilipinas. Ay, ako nung ganang Gimaras. Hindi, kahit na sa Sambales, masarap din yung Oo. yung mangga, di ba? Pero iba talaga yung mangga kasi nang galing dito sa atin. Pilipinas. Oo. Nandun yung tamis talaga na, na hindi mo maikukumpara sa tamis ng mangga na nasa ibang bansa. O kasi yung iba parang may touch ng parang sabi nga nila parang lasang gamot, di ba? Pero yung mangga ng Pinoy, mangga dito sa Pilipinas, ay iba talaga. Iyan. Kaya yan po sa mga, ano pa bang, may mga kwento pa po ba dapat malaman ng Propi netizens natin since Manila Cookie Story ito? Yes. Actually, yun nga, as I've said earlier, we're planning to expand pa yung product natin to other countries para ma-showcase natin kung gaano ba kaganda yung culture and flavors ng Philippines. So, yan po yung mission natin is create a brand na that some Filipino can be proud of. Yes. Kamusta po yung benta naman natin sa Amazon since nag-start neto lang, di ba? Yeah. Kamusta po? Yes. Actually, syempre, pag nag-tap ka ng new market, syempre, una nangangapa ka pa eh. And then, eventually, eventually, onti-onti yan mag-move. So, nandun pa po tayo sa phase na yun. Pero, we're doing everything naman po to move our products. So, ina-advertise natin siya sa social media. Meron po tayong mga campaigns sa Amazon na ginagawa. And then, may mga marketing initiatives din tayo na nakikipag-partner tayo sa mga influencers, sa agency medias ng US po. Naku, narinig nila yung mga influencers. Yes. Maraming Yung mga wannabe dyan. TikTokers, di ba? Mga frustrated, mga wannabe. Pero marami din namang followings. Oo. Paano po ba, ano po ba magiging sistema para maano kayo, ma-contact kayo. Oo. Yes. Actually, kami po yung nag-approach sa mga influencers. So, kayo pipili. Yes. Before, nag-approach kami sa influencers. And then, nung dumami na po yung mga influencers natin na nagpo-promote sa atin, may mga ilan-ilan pong sa atin, nagko-contact sa atin. Sino po yung mga influencers natin para sa kaalaman nila? Yes. Mostly, ang hinahanap natin, syempre, since nasa food and beverage industry tayo, Andres. yung mga food influencers po. Food, na tinatawag. yung mga food vloggers. Kalak si Andres eh. Okay. Mga food vloggers. Ito po yung sina mga Ninong Rai, hindi naman. mga chef. Pwede Actually, rin. ngayon, micro-influencers pa lang po tayo. Yes. And then, syempre, pwede din tayo mag-tap ng mga influencers na nagta-travel, yung lifestyle, ganyan. Syempre kasi para to target din yung mga tourists. Pero meron na po. Meron na po. May pangalan po ba na pwedeng i-share? Actually, sobrang dami niya sa list eh. Kahit yung naalala nyo lang po. Baka may mga followers sila dito. Oo, baka may followers sila dito. Nakikinig kayo. Meron tayo si Miss Melody Ko, si Miss Let's, The Fat Kid Inside, yan po yung mga iilan nating influencers. Pagkain. Oo. At yung iba, mga mothers din. Kasi, di ba? Yeah, may mga mothers. Pagka-target mo, mga nanay, Pambaon. Pambaon sa mga ba. Tsaka hindi, pang merienda, pang lahat. Oo diba? nga. Kahit nga magkape ka nga, di ba? Araw-araw ba naman, 2 beses magkape yung iba dyan. Hindi lang alang dalawa eh. Oo. Ay, sorry. 3. O, sige. Ayan. Ano po bang, meron po bang mga baon sulit pack? Like, yung medyo maliit na actually, pack. ang pinaka natin sa personal consumption is yung resealable packs natin. Ayan na Yan talaga. po yung pwedeng ibaon ng mga chikiting sa school. Kaya po tayo gumawa niyan. Is ang purpose niya is for personal consumption talaga. Kasi mostly yung iba nating mga product is nasa tin cans po, 'di ba? Nasa box po. Pang souvenir po yan, pang giveaway. Pero pwede din naman po if they want to buy the big ones, the tin cans, the boxes. Pwede din naman po. Pero nag-create po tayo ng resealable pouch just to for personal consumption. Oo, kasi nilalagay, sinasama na sa lunchbox yan eh. Oo. Kuha ka 3. Pag halimbawa, ito ba yung pinakamalaki nyo? Yes, actually si King of King the Road of the natin Road. na tin can, yan po yung pinakamalaki natin. And then, yan po yung
bestseller natin. With different colors. Yes, yung different colors po. Pag Hindi, binuksan, I mean yung can po, different colors o white lang talaga siya? Dito sa size na to, meron tayong ito yung white, then meron tayo yung plain gold na jeepney. pero iisa lang din ang laman. Yes, same lang din po Assorted. siya. Oo. Yes, assorted Paano po bang proper storage? Halimbawa, kasi di ba, katulad ng malaking ganyan, minsan hindi naman nauubos ng isang, kumbaga, isang pagbukas mo, di ba? Paano Ref. ba yan? Kailangan bang I-ref? i-ref or sa room temperature lang? Na, Actually, kahit sa room temp lang naman po, usually ako ginagawa ko, nasa pantry lang po siya. So, anytime na mag-crave ako ng cookie, I can get naman. Well, hindi nyo po naiisip yung yung parang nasa plastic container lang siya. Talagang tin ka na tayo. Meron po tayong mga dinedevelop na nakapack po siya na maliliit. Pero yung sa plastic container po, Parang mas mura kumbaga na maibenta. Actually, on development pa po tayo sa mga iba nating mga packagings. Pero meron tayong mga may mga snack pack po tayo na dinedevelop, yung maliliit po. Baon na yun. Yes, Baon yun pang talaga pang baon po talaga siya. Yes. Kumbaga in one sitting, kaya mong ubusin. Yes. Oo. Pero, maganda rin kasi yung packaging talaga nila, kumpleto kasi pati mga nutritional value or nutrition facts, nandyan po sa likod, makakakita nila. Since, ano po yung ginagamit yung arena dyan? Actually, all-purpose basic lang po yung mga ingredients natin. Meron tayong flour, sugar, and butter. Then, may konting salt din po siya. So, yung pinaka-basic lang. Naiiba lang sa mga flavors. Yes, kumbaga, sa flavors po. Oo. May ba? Kasi sabi mo sugar. Ayan. Ito na naman tayo. Paano naman yung po pwede bang, kumbaga, carry ba kumain ng mga, syempre, yung mga diabetic or nagda-diet, kumbaga, nagbabawas sa sugar. Yes. Actually, yung mga naman natin, yung mga products natin, yung mga flavors natin is though may sugar content po siya, hindi naman po siya ganun katamis na yung to the point na mauumay si consumer. So po siya, light lang naman po siya for me. Yung tamis niya. So, yun po. Siguro eat moderately. Kapag nakatatlo ka na, 4 ka na, mamaya na. Bukas naman. Basta makatikim. Yes, Basta makatikim. Sana magkaroon din po kayo, Sir Mark, nung sabi mo nga, 'di ba, Christmas na. So, kung halimbawa may isang ganto, tapos kumbaga yung 4 na flavor sa isang box, meron ba? Meron po tayong sa baby jeepney po natin, meron tayong tinatawag na bundle pack. Ayan, bundle. So, naka-bundle na po siya. Meron po tayong ganyan. And then, ngayon po, since malapit na po yung holiday season, may in-offer din tayong yan yung bundle pack. Magkano yan pag bundle? Nasa 1,200 din po siya. Parang isa nito. 4 na. Yes. 4 na po yan. 4 na baby jeepney po yan. So, lahat po ng flavors available po. And then, going back, since malapit na po yung holiday season, may mga in-offer tayo ngayon na mga Christmas baskets. Ayan. So, you can visit our social media pages po para makita nyo po yung mga in-offer natin. Pag-customize, like, meron kasi ano yung isang set, yung isang Christmas basket nyo? Ayan po. Ayan, nakaset po siya ng different kinds of products natin. May tin can. Paano pag nagbigay sa inyo ng budget na lang po, 1,000, sarado? 1,000. Pag ganun naman po, yes, open din naman po tayo dun. Since flexible naman po tayo when it comes to customization, lalo na ngayon, may mga demands din po si customer. Open po tayo dyan. Jeepney collection lang po ito? Wala pa po dyan yung mga weaves? Actually, dyan sa baskets natin, may mga kasama pong iilan na weaving collection. Meron din pong festival collection as you can see naman po. But if they want depende sa if order. they want different designs, pwede naman po silang magpa-curate sa amin. Hindi lang naman po dyan natatapos yung yung promo natin. May nakita akong, Sir Mark, na previous nyo. Ano ba yung
May freebies ba? May freebies pa ba? May nakita kong free Ang bilis ng mata mo sa freebies mo. sa free mug. Actually, yun po. Kasama po yun sa namin, sa promo namin. If the customer wants to add yung mga mugs, yung mga Christmas ornaments. Ayan! Yeah, pwede po silang mag-add dun sa package na bibilin po nila. Kasabagay. Yun pala. Oo, sabagay kasi Miss Jo, pag bumili ka ng pumili ka ng basket packages, puro pagkain mauubos Pero yung tasa, magkakaroon ka ng parang, bigay to sa akin dati nung Pasko. Tsaka may parang may iwan pang bakas. Ano pa yung bukod sa mug, meron pa Ano po ba yan? Ayan po, mga Christmas ornaments po yan. So, Gaano kalalaki po? Mga mini lang po. Mini. Pwede po nilang isabit sa Christmas tree. Ganun. Mas gustuhin ko na yung mug. Oo. Araw-araw pwede mong gamitin. Ayun. So, mug size, ganito lang yan. O malaki? Yung mug po natin is parang standard na mug for Pero coffee. yung printed po na nasa harapan, Manila Story, pa din, related naman? O hindi? Actually, pwede po silang magpa-customize dyan. So sa print, kaya nyo din? Yes. Mag-adjust kung kaya po namin. Ang dami nyo namang kaya para sa kanila. Sa ngayon ba, sabi nga natin, magki-Christmas na, saan ba yung mga naka-line up nyong, sabi mo? Bazaar. Nagbabazar din kayo? Or sa ngayon po, hindi na po kami nagbabazar ngayon. So, since may mga retail partners naman na po tayo, so pwedeng mag-visit yung mga customers natin sa Kultura nga po, sa Travel Pre-Shop. Ayan. May mga lean months po ba tayo? Yung parang medyo hindi ganun kataas yung benta. Yes, may some months naman po tayo na ganun. Every business naman po siguro may mga ganun. Usually po sa amin yung mga tag-init po, yan. Anong ginagawa natin para syempre tuloy-tuloy pa din yung trabaho ng mga manggagawa? Yes, syempre pag may mga ganung months, we continue to push pa rin po to move our products by advertising on our socials, different marketing initiatives, yan. Pero may mga buwan naman na talagang halos kayod kalabaw, sobrang daming order. May mga ganyan po tayong buwan, lalong-lalo na po ngayon. So, December season talaga? Or Christmas? Last quarter. Last quarter? Fourth quarter ng taon. Yes. Parang nahahabol pa rin kung ano yung medyo nawawala sa mahinang buwan. Nawawalang kita. Oo. Nahahabol pa din. Yan talagang pwede yung sa mga sa mga pang-giveaways, 'di ba? Sana yung medyo kailan kaya sila gagawa ng medyo maliit? Kasi di ba pang giveaways? Yeah. Actually, ayan po, yung mga baby jeepney po natin, yan po sabagay yung mga pwede, maliit. Tapos palagyan niya po lang ng ng mga sleeves, mga design, greetings. So, events po ba, din kayo? Kasi may mga cookie side, yes. diba? Parang cookie bar. Yeah, diba? Cookie bar. May gano'n na po ba? Sa mga events, wala pong mga gano'n, mga partnership sa mga events. But, meron po sa aming umu-order na, kunyari, may mga, wedding yan, nagpapakustomize. Birthday. Coordinators yan. Oo, nagpapakustomize sila sa amin, pang-giveaway po nila sa mga visitors nila. Yan, ganun po. Ayun. So, para sa mga dyan, mga coordinators na naghahanap ng masarap na cookies, eto po, may 4 na flavors po ang Manila Cookie Story. Pwede nyo pong May pa-free taste pa muna bago sila umorder o talagang order na. Actually, meron tayong mga free taste. Lalo na sa kailan po? Sa kultura po, pag napadaan po sila customer doon po sa mga standee namin doon. Meron po tayong staff doon and then nagbibigay po sila ng free taste. So, pwede. Matikman muna bago. Sa mga SM, diba? Diyan, diba, sa SM Mega Mall may kultura. Yung pong supplier niyo po ng tin cans, dito rin po ba? Or actually, sinasource po namin siya outside, but yung design po, here po sa Philippines yan. Oo, dito kumbaga kayo nag-design and then doon nyo pinapagawa. Doon, hindi po ba mataas masyado ang halaga or hindi naman po. Hindi mas naman mura. Po siya. Mas mura po siya, actually. Oh. Ilan po kayo kumuha ng ng can sa kanila?
tin cans? It depends po eh. Syempre, chine-check po muna natin yung inventory natin. Tinitignan natin kung sino ba yung pinaka mabilis mag-move na product, sino ba yung tama lang, sino ba yung mahina. Doon po tayo nagbe-base po ng mga orders natin. Nung nag-start po sila owners ng Manila Cookie Story, ito na talaga yung yung packaging niya. Yes, yan. Ito po yung isa sa mga naunang packaging yan na talaga. Yes. And then nag-develop na lang po tayo ng mga resealable pouches. Tsaka sila baby. Sila baby jeep. Yung mga ganun. Pero Sir Mark, ilang taon na pong ulit nagsimula yung cookie? Actually, nag-start po si Manila Cookie Story way back 2017 po. 2017. March. Pandemic wala na. pong pandemic. So, isunod na natin yung pandemic. Ano kasi pong nangyari sabi kasi ni Sir Mark, ang kalimitan na mga target nilang mga tindahan is yun nga, sa mga airport, sa mga since 'di ba may mga restriction tayo Pandemic. nung pandemic nung mga panahon na yun. Paano nyo nakasurvive? Actually, nung nag-pandemic po, medyo naglaylo din po si Manila Cookie Story. Mga ilang buwan po? Actually, for almost a year din po eh. Grabe. Yes, siyempre actually, lahat naman ng sectors ng industry na affected. Pero hindi pagkain. Yes, diba? Yes. Hindi pagkain, which is, syempre, nung pandemic, nasa bahay lang tayo. Nag-order pa din po tayo eh. Kumakain. Pero kasi, yung supply nyo sa mga di ba? Sa mga yung mga katulad niyan sa kultura, pero, diba? Pero kasi, si Manila Cookie Story, affected siya kasi, mostly nagbebenta tayo sa mga retail stores which is physical po siya. So nagsara po lahat 'yon, and then nangyari din po may mga na layoff na employees. Yan, ganyan. And then after naman po noon for almost a year, bumalik din naman po siya nung nagsimula ng lumuwag po yung restriction. Unti-unti po tayong bumangon si Manila Cookie Store. And then, ayun po, nagdire-diretso na po siya afterwards. Yung mga na-layoff po, nakuha naman natin. Yes po. At nadagdagan pa? Nadagdagan pa po siya. Ayun naman. Talagang mahaharap talaga ang mga business sa mga pagsubok, pero dapat bumabangon. Yung mga owners po ba natin sa Manila Cookie Story, may iba pa po ba silang business o ito lang? Actually, yes. May mga iba't iba pa rin po silang businesses na hinahandle. Hindi lang po si Manila Cookie Story. Pero ang main focus nila, syempre, si Manila Cookie Story. Hands-on pa rin, yes, kumbaga. Ayun, invite niyo po sila. Saan pa, o paano kayo makokontak if ever interested. Ayan. Hello po, guys. So, ini-invite ko po kayo na mag-purchase ng Manila Cookie Story products, lalong-lalo na po ngayong gifting season, holiday season. Pwede po kayong kumontak sa amin directly sa mga social media platforms natin and magpa-customize kung ano po yung mga requirements nyo. And pwede din naman po kayong mag-visit sa mga retail partners natin such as Kultura, SM Snack Exchange, sa mga partner hotel chains natin, and then sa airports din available tayo. Ayan. Doon po sa sa reselling side na wala pa naman hindi pa bukas. Meron po bang chance na bago matapos ang taon na to mapag-usapan na yan? Yes, actually, we're on talks with that initiative naman. Actually, nag-start na din kami ng ng mga affiliate marketing sa TikTok, usong-uso yan. Totoo po. Yung mga yellow basket. Yes. So, nag-start kami sa ganun, which is okay naman siya. So, we're open to collaborations pa din naman with influencers. Affiliates, yan. Ayan, malapit na. Maganda rin kasi talaga. Mas mabilis. Pero yung mga, matanong ko lang si Sir Mark, pero yung mga owner talaga ng Manila Cookie Story is Filipino? Po siya? Mix po siya. Meron Filipino, merong from other countries. Gusto niyo po bang batiin sila, ma'am? Pero nag-originate po
ang nag-initiate na mag-isip na ay magtatayo ako ng ano. Yes. Pinoy. Ano po siya? As group po siya, yes. Okay. As group po kasi Magkakaibigan sila o Yes, magkakamag-anak? magpa-partner po sila when it comes to business po. Oh. Magkakaibigan po sila. Baka gusto niyo pong batiin. Yes. Binabati ko po yung mga office mates ko dyan sa Manila Cookie Story, and then pati na rin po yung owner namin. Hello po, good morning. Yeah. Pwede naman silang ano. At saka ito, pwede nilang download, di ba? Tapos i-replay, Yes. ganyan. At ano. Pero yung mabalik tayo doon sa mga tindahan na, kumbaga, unang mga tumangkilik sa sa product. Ano yung initial na komento nila about dun sa product? Yung initial na, diba, unang kuha nila, yung first na display nila sa kanilang stall. When it comes to that naman po, yes, nung nakikipag-partner po kami sa mga retailers, syempre, naging interested din po sila kasi this is something unique Yes. Diba? From packaging to flavors. Lalo na yung sa mga retailers natin na ang focus nila is Filipino products and then souvenir. Lalo na Sila, Kultura. Yes, ang impression naman sa amin ng mga customers, maganda naman. Nasarapan sila sa mga products natin. Actually, one of the top brands din po kami sa Kultura when it comes to Pagkain. sa selling. Kumbaga So, sa bentahan. Yes, sa bentahan mabilis nila. mag-move yung product natin. In fairness. May award na ba na Oo nga. nakuha yung Manila Cookie Story? Sa mga awards, I can't recall, pero when it comes to sa mga partnered retailers natin, yan, nagtatap tayo sa nila, sa mga branches nila, sa Travel Pre-Shop, yan, sa Kultura, nagtatop 3 po tayo dyan yearly. Ayun, magandang feedback. Yes. Diba? At least, mabenta sa tindahan nila yung mga produkto ng Manila Cookie Story. Hindi pa huhuli. Yes, hindi naman talaga dahil napakaganda ng pwedeng mong ipang souvenir nga talaga. Ngayon po ba sa mga local airports, wala pa? Sa local airports, meron po. Yung sa Travel Free Shop po siya. Pero sa NAIA? Sa NAIA po siya. Kunyari sa mga di ba sa mga probinsya, may mga Tikla. Wala pa po. Sa mga pasalubong centers. Sa Clark po. Sa Clark. Meron. Sa Travel Free Shop po sa Clark. Basta sa mga travel free shops, yes, meron. Po tayo. Lahat ng may ganon, tiyak na may display ng Manila Cookie. Ito muna, ang mga comments muna. Ipabasa na natin kay Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Miss John, Miss Joanna! Galing ka rin the Bachiller, Julio Luna, Jejo San, Papa Idol Warley, Mel Luna, Emma Redaha, Mark Luna, buong pamilya mo to, Johanna Luna, Roslyn Senosa, Romelo, Flor Delin Odiver, Jenny Cleopas, Altea Marie, ito si Ma'am Josie Natividad ng Escaparate. Maraming salamat po. Dahil makikita nyo rin po, mabibili ang Manila Cookie Story Incorporated sa Escaparate. Jessery Lancheta Maranan, wow, nakakagutom naman, ang cute naman ng lagayan. Susan Angeles, ang galing naman ng cookie na ito. Flavor pa lang, Pinoy na ang dating. Yael Taulosa, napakagandang pag-promote sa tatak at kultura ng mga Pilipino, lalo na ngayon, unti-unti nang nape-phase out ang mga jeep natin dahil sa modernization. Ayan. Heidi Maramag, gusto ko yung queso de bola. Okay siya sa kape, nagko-compliment talaga. Natikman ko na ito sa Starbucks. Ayan, ako nakapag-promote patuloy. Arnulfo Hernandez, ang galing naman ng Manila Cookie. Pwedeng ipampasalubong o giveaway sa mga kamag-anak abroad. Ayan, kahit hindi siya abroad, sa akin yung pasalubong lahat. Myla Manuel, social ang dating. Ribo na lang, pwede na pang exchange gift. Matutuwa talaga ang pagbibigyan nito. Ay, talaga naman. Corinne Ilidan, masarap to, sikat. Ay, na-set niya Rick de Leon Lima.
ikaw rin, Inidan, masarap to, sikat na ito. Ayan, maraming talaga. Kahit sa kultura, makikita ito. Girly Banat, dapat mapromote ito ng Department of Tourism. Sana mapansin para mas maging maunlad pa. At marami pa ang makalam, lalo na ang mga kabataan nang makita nila kung gaano kakulay ang kultura ng ating bansa. Ay, napakagandang mensahe nun. Ana Erica Dizon, masarap ang cookies, pwedeng pangregalo rin sa okasyon o sa kaibigan at mga birthday. Nona Maravilla, ang galing naman na nakaisip nito. Parang ang sarap, inside and out. Pang giveaway din. Ronaldo Cala, mukhang masarap yung queso de bola. Gusto kong itry. Itry mo na! Jillian Cerezo, cute na lagayan. Maraming pwedeng gawin at paglagyan. Yung mga ganyan, Mama Jo, di ba? Pinaglalagyan ng mga sinulit. Sinabi na namin kanina. Sorry naman. Paula Guzman. Ikaw ka, dami-dami mong mga abubot dun eh. Totoo. For sure, lalagyan mo yan ng kung ano. Tsaka yung mga pencil, mga pen-pen. Ballpen. Kung ano yung pwede mong itago na maliit na bagay, pwede dyan. Pwede. Ayan. Paula Guzman, ang gaganda ng lagayan. Naalala ko kasi lola ko. Totoo. Pagbukas mo ng lata, nandun yung kamatis. Pinaba. Pero bilog yung lata. Bilog. Iba ito, sika. Di ba? Panalo ito. Paula Guzman, ang gaganda ng lagayan. Nakita ko na to sa kultura. Pwedeng display at panregalo. Nako, naaamoy ko tuloy yung pagbuka. Buhay na buhay yung amoy. Kamatis. Yung kamatis, hindi. Dito. Yung kamatis na sinulit, yung mga... ano ba? Binuksan mo, yun yung amoy niya. Yung pangmatandang amoy talaga. Naalala ko talaga yung lola ko. Ayan ang ating mga komento this Thursday morning. Back to Studio 2. Mama John, Binibining Joanna. Yung sinasabi niyang kamatis kasi di ba, yun? Yung tusukan ng... Yung tusukan ng karayo. ng mga aspile, karayo. Kala ko anong kamatis yung naaamoy niya. Ayan. Babalik tayo. Nabanggit po na Mabibili. na mabibili rin sa Escaparate ang inyong mga produkto. Yes. Kailan po kayo nagsimula sa Escaparate? Actually, I don't know the exact day na nag-start kami. Pero, available din pala kami sa Escaparate. Yes. Special thanks to Escaparate nga pala because they're the ones who help us na mag-guest dito. Yes. Si Miss Josie, hello po. Hello, Miss Josie. Good morning po. Good morning. Ngayon, kamusta naman po ang bentahan naman sa Escaparate? Yeah, sa Escaparate po, as per Escaparate, one of the top-selling products din po kami sa kanila. Wow. Yes. Lahat na lang nakatapa. Yes, kinageri po nila mga mga homegrown brands po dito sa Philippines. Yes. Ayan, so nasa Escaparate po ang Manila Cookie Story. Hanapin lang nila yung Manila Cookie. Isi-search lang po ba? Isi-search lang naman po. Visit po nila yung Escaparate and then meron din naman pong app si Escaparate. Then search lang po nila doon si Manila Cookie Story. And then, featured din naman tayo sa kanila. So, madali po nilang makikita yung products natin. Meron po ba kayong mga, nakita sa mga reviews or anything na nakarating na sa ibang bansa itong ating mga, ano yung mga bansang napuntahan na ng jeep na yan? Yes. Actually, iba't iba pong bansa pero mostly po sa States kasi dyan po tayo maraming mga kababayan Yes, lalo na po ngayon available na nga po tayo sa Amazon. Yes, may mga umu-order ng mga kababayan natin dyan. Which is good reviews naman ng mga natatanggap natin. Maganda yung packaging, masarap yung mga flavors, naaalala nila yung Pilipinas. Yes. So, nila. Karamihan ba mga Pilipino rin ang umu-order? Sa ngayon po, yes. Yun po yung mga tinatap po natin para po maging aware po yung mga kababayan natin doon na may available na another Filipino product na naman dito
States. And then, from there, dun nila mai-share sa mga friends nila. Ayun po, napapanood tayo doon, for sure. Kaya, invite nyo na po yung mga OFWs or mga Pinoy mga Pilipinong nandoon sa abroad. Immigrants doon. Yes. Oo, na pwede kayo sa Amazon, gano'n. Yes. Hello po mga kababayan natin dyan sa USA. So, recently, nag-launch po kami sa Amazon. So, pwede na po kayong umorder ng Manila Cookie Story at matikman ang produktong Pilipino at mai-share dyan sa USA. Yan. Walang limit. Kahit isang tin can. Ito pa lang naman po ang available. No? Yes, pati po yung baby jeepney natin. Pati yung baby jeepney. Yes. Basta jeepney collection. Apat na flavors. Yes po. 4 na flavors po. Yan. So, diretso tayo sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Nagbabalik, Andres Bonifacio Jr. Yes! 600 pesos ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. At ang ating lucky caller manggagaling from Gapan City, Nueva Ecija, Ana Dizon. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po. Ayan, Ana! Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Mark sa pagsisimula ng Manila Cookie Story Incorporated! 50,000 po. 50,000 pesos! Ayan, Sir Mark. Estimated lang. Miss Joanna, itanong mo na. Hindi ko na alam kaya. Ayan. Sir Mark, magkano po yung paunang kapital? Actually, since I have no idea pero sa mga ganitong business kasi, sa mga nagmamanufacture ng mga products and mga bultuhan, malaki po talaga yung capital na nilalabas dyan. Ang pinaka-minimum natin siguro mga nasa hundreds to millions yung po nilalabas natin. Pero para sa inyo, distinct kayo na nasa 100,000. Yes. Hindi po yung 50,000 na hula. Hindi masyado po siyang Mababa. for this kind of business. Ma'am Ana, ayan. Ayan, Miss Ana, tumawag ka uli, ha? Kaya naman, bukas, 800 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Binibining, Joanna, and Mama Jo. Base rin dun sa sa kwentuhan natin kanina, hindi po nagbago yung yung tin can. Tin cans So, pa rin. para maghanap ng mga supplier mo sa labas ng bansa, magkano na aabutin nun? 'Di ba? Yes. Magpapadesign ka ng ganyan kaganda, tapos magpapagawa ka. Hindi nga po talaga obra yung 50. Hindi sila nag-umpisa dun sa parang resealable lang na. Ano yung ordinary Ziploc. mga ziploc, Hindi diba? ganon. At saka yung mga patab, di ba? Tsaka yung Maganda kagad yung yung packaging actually, nila. nag-start po siya is marami na po talaga siyang designs na nilabas. Tsaka yung mga raw mats natin, sinorse out talaga. Meron sa South Cotabato, Batangas, na talagang kapag pinadala mo din, kung nasa Cavite ka, may gastos din talaga. So, talagang hindi po uubra yung 50K. Ayan. Pero, ano na lang po yung pwede nating maipayo sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo? Yes. Sa mga entrepreneurs dyan, so, payo ko, pwede naman tayong mag-start ng small. Siyempre, doon naman nagsisimula mostly na mga entrepreneurs natin is magsimula sa maliit. And then, unti-unti nyo pong gagapangin yan hanggang lumago po yung negosyo natin. So, lang po tayo, tuloy-tuloy lang po tayo, wag tayo mapapanghinaan ng loob kapag may mga challenges na dumadating. And then, continue to innovate lang po. Paano natin ma-showcase yung brand natin and yung produkto natin sa mga kababayan natin. Gaano kahalaga yung maayos na marketing strategy, sir, bilang ikaw ang marketing dito? Yes. Pinaka-importante po kasi sa mga brands is yung marketing Yung paano ka mag-create ng image mo Hindi lang basta brand itself, paano ka nakikipag-engage sa mga customer mo, paano mo sila
magpa-persuade. So, Yan. inaaral talaga. Oo. Dapat Yes, aralin. Yes. Actually, ano yan, mag-i-experiment ka yan. Hindi lang naman basta may ginawa kang initiative, yun na yan eh. Like, hanggang sa makuha mo yung tama para dun sa brand mo, yan, magtutuloy-tuloy na yan. Ayan. Yun at yun din naman. Kailangan, bukod sa mahusay ka, inaaral mo, hindi lang dapat nagdedepende yung kung ano yung kunyari yung kakayahan mo, dapat dumedepende din sa kailangan ng mga clients. Yes. Ayan. Baka may gustong Batiin pala. pa. Baka may pahabol pa. Yes. Sir Mark. Actually, halos nabati ko naman na po lahat. Pamilya. Yeah. So, yeah, binabati ko personally, family ko, then yung girlfriend ko, yeah. Ano daw? Pamilya, ayan. Maraming salamat po ulit, Sir Mark. Yeah. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat, Pro-P netizens, na may nakapagatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Manila Cookie Story Incorporated. Nina Sir Mark John Kevin Camps. Bukas tuloy-tuloy po tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang galing, talento at produkto ng lahing Pilipinong angat sa buong mundo. Ako pong muli, si Joanna Luna, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngalan ng ating The Ascenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, ako po si Joe Mariano. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kami samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy, ito na ang ating